Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga mukha ng hindi napapagal na pananampalataya ang nasilayan sa libo-libong deboto na halos maghapong pumila sa pahalik sa Quirino Grandstand sa Maynila. Tiniis din nila ang mainit na panahon. Mahawakan lang ang Poong Nazareno bago ang traslasyon mula roon papunta sa Quiapo bukas. At wala na ngang bitawan ang marami ngayong gabi mga kapuso kung kailan idaraos ang panalangin sa takip silim. Sa mga oras na ito, tuloy-tuloy po ang programa dito sa Quirino Grandstand na nasa aking likuran, pati na po yung pila sa pahalik. Hanggang sa mga oras na ito, ayon po sa pagtansya ng mga otoridad, nasa 42,000 mahigit 42,000 ang mga deboto sa area na ito. Ang panata ng mga deboto, mga kapuso, tinutukan sa istorya ni Darlene Kai. Ilang segundong haplos at pagdarasal sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. Yan ang ilang oras pinipilahan ng libu-libong tao rito sa Quirino Grandstand mula pa kagabi. Pero hindi alintana yan ng mga deboto, tulad ng 66 na taong gulang na si Amelia na hirap lumakad dahil masakit ang paa. Hindi naman nakakakita ang anak niyang si Remy. Kahit na hindi po ako nakakita, feel ko po para sa akin po normal po ang aking paningin kasi tiwala po ako na ginagabayan niya po ako patungo po sa kanya po. Nakakaraos po kami, kahit po ang tatay ko po, isang bulag at ako po. Pamumuhay po namin para guminawa. Si Rosita naman na senior citizen na at PWD dahil sa labo ng paningin, mahigit 5 oras na tsinaga ang pila para lang mailapit sa poon ang mabigat na pasani ng kanilang pamilya. Bata pa ako, may kapatid ako nawala, 1975. Hindi na namin, yan ang inano ko sa kanya. 10 taon pa na ako, mag-ano na ako sa prosesyon ng Nazareno para makita ko yung kapatid ko. Inatake na nga siya ng alta presyon habang nakapila, kaya agad siyang nilapatan ng paunang lunas. Pagkatapos makapahinga, bumuti na ang kanyang pakiramdam at bumalik na uli sa pila si Rosita hanggang sa mahawakan na niya ang imahe ng Poong Nazareno. Si Rica, abot langit ang pagpapasalamat dahil bitbit niya na ngayon ang sagot sa panalangin niya sa Poong Nazareno noong nakaraang taon. Sabi ko po, once na mabigyan niya po ako ng anak, ayun po, magiging manata na po kami ng baby ko dito. Kaya po dinala ko po siya dito. Sobrang nagpapasalamat po ako kasi hindi lang baby, kundi malusog na baby yung binigay niya sa akin. Buong araw walang hupayang dating ng mga debotong pumila para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Sa dami ng tao, may nahilong senior citizen na agad pinuhat papunta sa tent ng mga nakastandby na medical personnel. Sa sobrang haba ng pila ng mga deboto para sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno ay umapaw na yan dito sa Ross Boulevard at nakaapat na liko na yung pila. Pero dahil mahigpit naman yung pagbabantay ng mga otoridad ay mapayapa naman yung sitwasyon dito at hindi sila nakakasagabal sa daloy ng trapiko. Sa bahaging ito, matyagang nakapila ang mag-ina. Hindi deboto si Rhinelyn pero nag-leave siya sa trabaho para samahan ang anak na si Jacob, 8 taong gulang. Hilig niya po. Kaya sinusuportahan na lang po namin yung kanyang passion ba. Hindi ko alam kung ano ang kanyang mahilig po talaga siya sa mga poon po. Proud naman po dahil kahit hindi pa ako reliyoso, yung anak ko ay talagang yun po. Mahilig po kasi talaga siya since bata pa po. Pangarap ni Jacob maging pari. Sana po tulungan po kaming ni Nazareno araw-araw po. Ang pamilya ni Evelyn na galing pang Binangonan, Rizal, kabilang sa mga debotong naglatag dito sa Burnham Green sa tapat ng entablado ng Quirino Grandstand. Dito na raw sila maghihintay na mag-umpisa ang traslasyon kung saan sila sasama hanggang sa maihatid nila ang Poong Jesus Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Dati kasi yung anak ko nakasampa, nakakuha kami ng sinulid. Dalhin mo yung buong taon na napakasarap. Kasi first time niya sumampa, hindi man ako nakahawak. Inuwian naman niya ako ng lubid. Panginoon, kung mayroon na akong hihilingin yung kaligtasan ng asawa ko. Kasi siya yung simula ng kung paano kami mabubuhay. Ilang oras lang na sakripisyo minsan sa isang taon. Ganyan tignan ng maraming deboto ang kanilang taunang panata sa pag-asang mas gaganda at gagaan ang buhay.
Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.